Nanatili ang mga barko ng China sa malayong distansya sa kasagsagan ng joint maritime exercises na isinagawa ng Pilipinas at France noong Linggo, February 23. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Benson Trinidad, walang barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard o Maritime Militia malapit sa lokasyon ng multilateral cooperative activity sa pagitan ng French Navy at ng mga barko ng Philippine Navy. Napanatilian niya ng mga barko ng China ang distansyang sa mahigit 120 nautical miles. Inihayag naman ni Rear Admiral Trinidad na ang kawalan ng presensya ng Chinese vessel sa joint drills ay nagpapakita ng benepisyo ng international cooperation sa rehiyon. Sinabi ng tagapagsalita ng aircraft carrier ng France na Charles de Gaulle na si Gustavo Gianetti na nakahanda ang kanilang carrier strikes group sa anumang banta at panganib laban sa magtatangkang manlaban, lalo na kung ang kanilang posisyon ay naayon sa legal at international law on maritime safety and navigation. Ito na marahil ang dahilan kung bakit dumistansya ng bagya ang mga sasakyang pandagat ng China dahil alam ng mga ito ang kakayahan ng France pagdating sa karapatan at sagupaan sa dagat. At kung tatangkain ng mga ito na pigilan at sindakin ang mga barko ng Pransya sa West Philippine Sea, siguradong may kalalagyan ng China sa usaping ito. Napansin din niya na humuhupa ang illegal at coercive actions ng Chinese warships sa tuwing mayroong multinational exercises kasama ang iba pang mga bansa, at ito na ay katungsunod na linggo ng joint maritime activities ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Samantala, good news para sa mga Pilipino dahil ibinalita ng Malacanang ang naging desisyon ni Pangulong Donald Trump na ipagpapatuloy ng Amerika ang kanilang foreign aid sa Pilipinas sa kapila ng pagpipitigil nito ng ibang tulong sa ibang mga kalyadong bansa. Ninanais lamang nito na ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-importanting bansa para kay Donald Trump dahil na rin sa magandang ugnayan ng dalawang bansa. Kabilang na rin dito ang mga tulong pinansyal sa sandatahang lakas ng Pilipinas at sinabi pang magbibigay ang US ng mga surplus fighter jets kung ninanais ng gobyerno ng Pilipinas na bumili sa kanila ng mga bagong F-16 fighter jets. Sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na nasa kamay na ng Pilipinas ang desisyong ito at kung matutuloy magpapadala agad ito ng 2 unit na surplus F-16 Block 50 para makapagsanay na ang mga pilotong Pilipino. Isa rin ito sa magiging sweetener ng Amerika bilang pasasalamat sa gobyerno ng Pilipinas kung tutuhanin ito at magiging seryoso sa pagbili ng kanilang bagong F-16 Block 70 fighter jets. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung anong klase ng fighter jets ang bibili nito para sa Philippine Air Force dahil nakabinbin pa rin ang mga pagpipilian nito sa mga bansa tulad na lamang ng South Korea at ng Sweden.